Ako po ay isang Katoliko noon po. Isang beses lamang po sa isang taon kung magsimba lang din po ako do'n. Hindi po ako gano'n, kasigla po sa relihiyon na 'yon sapagkat parang sa akin po, wala lang naman po basta po sumampalataya lang kay Kristo, gano'n po, magdasal lang, okey na po 'yon. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng kaibigan. Nandun po yung doubt or pag-aalinlangan kung sasama po ba ako. Pero dahil po sa kaibigan ko siya, pumayag po ako. Sa akin po ang iglesia noon ay parang ordinaryong relihiyon lang din po. Parang wala naman pong pinagkaiba sa iba pong relihiyon. Inaakay po niya ako sa mga doktrina. Ang sinasabi niya lang po ay makinig po ako sa mga aral na yon. Doon ko po nakita na magtatanong po ang isang ministro at sa Biblia niya po kukunin mismo po yung sagot. Nung after po nung pamamahayag na inanyayahan po ako ng kaibigan ko po, pumunta po ako sa kanila pong bahay. Doon ko po nakilala po yung parents niya. And then, kinausap po ako na gusto mo ba na umanib sa Iglesia ni Cristo? Yun po yung tanong sa akin. Tapos sabi ko po, opo, gusto ko po. Isa pong leksyon na nakapaghikayat po sa akin para po talaga mag-Iglesia ni Cristo ay kung bakit po ba dapat na ang tao ay umanib sa Iglesia ni Cristo. Nandun po ang kaligtasan. Naging reaction po nila nung nalaman po nila na nag-iiglesia ni Cristo po ako. Usig na sinasabi po nila na kapag ipinagpatuloy mo yan, huwag ka na uuwi dito. Kapag ipinagpatuloy mo yan, sumama ka na lang sa kanila, kalimutan mo nang may pamilya ka. Nagpatuloy po ako sapagkat ang Iglesia ni Cristo po, nung nasumpungan ko po ito, nagbigay liwanag po to sa akin eh. Ang Iglesia ni Cristo yung naging daan para mapalapit ako sa Ama, para makilala ko ang totoong Diyos. Nung wala pa po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo, yung kabataan ko, masasabi kong hindi po ganun kaaya-aya sapagkat kasama po ako lagi ng mga barkada ko, kung saan-saan din po kami pumupunta. Nandun po yung pag-uwi po ng gabi, andun po yung pagsagot po sa mga magulang, at marami rin pong mga hindi magagandang ugali na nasusumpungan po sa akin. So ako po bilang Iglesia ni Cristo, sa tulong at awa po ng Ama, inilalayo niya po ako doon. Nagiging busy po ako sa pagtupad ng aking mga tungkulin. Hindi niya po ako binibigyan ng oras sa kung ano man pong bagay na makakapagpalayo po sa Kanya sa akin. Ipinapanalangin ko na lamang po sa Ama na, Ama, ikaw na po ang bahala po sa akin. Bilang tao po, hindi naman po natin maiiwasan na makaramdam po ng lungkot. Subalit sa pagsamba po, ang Ama po ang tunay na makakapagpawi po nun, ang makakatulong po sa atin. Nung nasa loob na po ako ng Iglesia ni Cristo, nakakapagbigay na po ako ng kaaliwan po sa aking mga magulang. Natutuwa po sila sa akin sapagkat nagiging part po ako ng mga honor, nagkakaroon po ako ng mga top sa aming school, at nung grade 11 din po ako, nagkaroon po ako ng with honor po. Sa paanong paraan ko po yung nagagawa? Sa pagpapanata po, sa panalangin po, at syempre po dapat hindi rin po kinakalimutan ng mga pagtupad po ng aking pong mga tungkulin sapagkat ito po ay malaking biyaya, malaking pagkakataong ipinagkatiwala po sa atin ng ating pong Ama sa akin. Subalit ako po bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo at may tungkulin po, kapag alam ko po na masasagasaan po yung aking pong pagtupad, inuuna ko pa rin po ito.
Ipinagpapanata ko po sa Kanya yung tulong at awa po niya na maipasa ko po yung aking pong mga exams. Wala pa po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Siyempre po, ang nais ko sa aking mga magulang is maiahon po sila sa hirap na amin pong kinasasadlakan. Subalit nung nasa loob na po ako ng Iglesia ni Cristo at tunay na nakamtan ang mga aral po, doon ko po napagpasyahan na ang una ko pong pinakananais po na mangyari po sa aking pong mga magulang ay matawag din po sila sa kung paanong tinawag po ako ng Ama. Nang sa ganun po, kung sumapit po ang araw ng paghukom, kasama ko po silang haharap po sa ating pong Panginoong Jesucristo po. Umakyat po ako sa lokal po namin, mismo po sa bahay-sambahan upang magpanata po. Then, iniluhod ko po sa Ama lahat. Iniyak ko po sa Kanya na kung maaari rin po sana na ito na lang po yung mairegalo niya sa akin. Sabi ko po sa Kanya, Ama, wala po akong material na bagay na maihihiling po sa'yo. Ama, ang nais ko lamang po is tawagin mo po ang aking pong pamilya. Nang sa ganun po, Ama, wala na rin pong humadlang po sa akin. Makasama ko po sila sa ganap na paglilingkod at pagsamba po sa'yo. Dumating po yung February 22, 2019 po, may hindi po inaasahang pangyayari na nangyari po sa amin. Nagkaroon po ng sunog po. Isa po kami sa nadamay po ng sunog na yon. Kagagaling ko lamang po nun sa paaralan. Ginising ko po yung mga kapatid ko. Natataranta po ako noon, hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Habang nangyayari po yung sunog na yon, sumisilip na po yung apoy po banda sa may bahay po namin. Pero ang una ko pong ginawa nun is nanalangin po ako. Sabi ko po sa Ama, Ama, pakiingatan niyo lang po kaming magkakapatid kahit wala na po kaming maisalba. Dumating po yung mga kapatid upang tulungan po kami. Tinulungan po nila ako sa pag-asikaso po ng mga kapatid ko, ng mga maisasalba po naming gamit. Sinamahan din po nila kami sa evacuation center po. Bibilan niya daw po kami ng mga paunang grocery po, mga paunang pangangailangan po namin. Sa kinabukasan po, naikwento ko po yung kila Mama na ang tanging tumulong lamang po sa amin sa araw po na yon, dahil wala po sila at nasa trabaho, ay ang mga kapatid lamang po. Tapos po, sobrang saya po nila kasi kumpleto pa rin po kami magkakapatid. Sabi nga po ni Mama, na rin po sa tulong ng mga kapatid, kahit papano po marami pa rin po kaming nailigtas. Nang ikwento ko po yun kay Mama, natuwa po siya. Ganon din po nang ikwento ko yung kay Papa, hanggang sa napakinggan daw po muna nila yung mga aral. Awa tulong po ng Ama sa pagtinig po niya ng aking pong mga panalangin din po. Sinabi po nila sa akin, nagpasya po sila na aanib daw po sila sa Iglesia ni Cristo. Yun na rin po yung naging daan para po matawag sila. Maiaalay ko po sa Ama. Actually po, kulang po ang salitang salamat para po masabi ko sa Kanya kung gaano po ako kasaya na ipagkaloob niya po yung aking pong mga panata at panalangin po sa Kanya. Ngayon po, bilang pamilya po, masasabi ko po na mas maayos po kami kesa po noon na wala pa po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat kahit po ngayon na nasunugan po kami at wala pa pong maayos na tirahan, andun po yung masasabi niyo pong pagtulong pa rin po ng Ama sapagkat hindi niya po pinababayaan na wala po kaming makain sa araw-araw or hindi niya po ipinahihintulot na magkasakit man po kami. Ngayon po na Iglesia ni Cristo na po ako, may mga tungkulin po at masigla rin pong sumasamba. Sasabi ko po na nanghahawak po kami sa awa at tulong po ng ating Ama na hindi niya po kami pababayaan.